Hello! Kamusta po kayong lahat? Magandang araw sa inyo. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Pag-usapan po natin ang kasinungalingan ni Rex Gatchalian ng DSWD. Ang kapal ng muka. Pilit dinideny. Marami nang nagre-reklamo. Andyan si Bongo, nagreklamo na rin si VP Sara nung nakaraang Senate hearing. Nag-one-on-one nga sila ni Risa Hontiveros dito. Kung saan ililipat na lang daw ni Risa Hontiveros yung ibang budget kasi mga copycat lang, gaya-gaya. Sabi ni BP Sara, gusto niya yung may sariling budget dahil ang reklamo nga ni BP Sara ay pag nag-repair ang Office of the Vice President sa DSWD ay tinatanggihan ito at walang napapala yung mga beneficiary na nagpupunta doon dahil ang sabi ay hindi po pwede. Kay Vice President yan. Yan ang ginagawa ng taga DSWD. Kaya pinupolitika po yung mga pagtulong sa mahihirap. Napakasaklap ng mga beneficiary dapat na matutulungan ng gobyerno. Pero pag Vice President po ay hindi ibinibigay. Pero meron na rin pong congressman na nagreklamo. At pilit pa rin itinatanggi ni Rex Gatchalian ang kanilang mga ginagawang pamumulitika sa pagtulong sa mga mahihirap. Naalala ko si Senator Bongo nagreklamo na rin dito sa DSWD. Yung AX, kumbaga pang-release na nga pang-release na yung budget. Umabot pa ng 2 months, 3 months bago i-release. Kung hindi pa nagpunta roon si Bongo, hindi pa marirelease. Ganyan po yung ginagawa nilang pamumulitika. Ano po ito Panahon pa ni Gloria, alam ko to Itong mga ganito, gawain po ng dilawan ito Nung panahon ni Gloria, halos kalahati ng mga nakaupo na mga sekretary sa departamento ay mga dilawan. At nung panahon ni Noynoy, ganyan din po, di ba? Naalala natin sa Yolanda. Nagreklamo naman doon itong mga Romualdez dahil hindi sila binigyan o hindi agad sila binibigyan ng tulong. At may nasabi pa si Marojas, naalala nyo yun, di ba? Ang presidente ngayon ay Aquino, hindi Marcos, hindi Romualdez. Yung pala naman gagawin din nila, no? Dahil siguro mga advisor ni Bongbong, ni Lisa Marcos ay mga dilawan. At mga dilawan na rin po ang mga nakaupo. O sabihin nating may mga ilan dyan o kalahati mga dilawan ang nakaupo ngayon dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Ito po'y sinupalpal ni Vice President Sara Duterte ang statement at ang mga sagot at ang mga kasinungalingan ni Rex Gatchalian. Pilit niyang dinideny na wala raw ganyang nangyayari. Hindi raw namimili ng tinutulungan. Lahat daw tinutulungan. Pero meron na rin pong nagreklamo Ito'y si Congressman Olasco. So dito po, paparinig ko muna o papakita ko sa inyo. Itong sinabi ni Congressman Olasco. Eto na po. Madam Senator, permission to speak. Congressman Kim Adalalaso from the First District of Zamboanga City. Ma'am, that is negative, ma'am. Hindi po totoo. We were already scheduled, ma'am. Yung payout namin scheduled on the 12th, on the 11th. Unfortunately, Secretary, after the filing of my candidacy for mayor last Tuesday, October 8, the following day, Wednesday afternoon, I received a call from DSWD telling me na hindi na matutuloy yung payout. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Sir, pinahinto sa taas. Sabi ko, narinig nyo? Pinahinto sa taas. Sino ba mga nasa taas na yan? Tatlo lang ang alam natin nasa taas Bongbong Marcos, Lisa Araneta, at si Tamba Romualdez. Sila lang ang pwedeng mag-utos niyan at pwedeng, kumbaga, kapag hindi ka kanila kaalyado, hindi ka bibigyan ng pondo. Ayaw nila na mabigyan ka ng credit. No, gusto nila silang makinabang dito sa mga budget na ito. Kanila lang yung credit. Naintindihan nyo?
Kaya nga binawasan yung budget ng OBP ngayon eh. Para konti lang ang matulungan ni BP Sara, 'di ba? Para konti lang yung maging credit niya. So, lahat ng ito mga pangdadamot, mga sakim sa credit. At gusto nila talaga silang humawak ng budget. Bakit kaya sila ganyan? Unang-una, mas maraming budget na hinahawakan, mas maraming maisusubig. At meron din silang matutulungan o kanila lang yung magiging credit. Kaya pag hindi nila kaalyado, hindi nila bibigyan ng budget eh. Ito'y payout na-verify na yung mga beneficiaries. Bakit hindi pwede? Madalas mo nangyayari yan sa amin lahat eh. Yes. Sabi ko, if that would be the thing, sabi ko nga, dapat give me a written letter. At least I can show that to the people na pinahinto sa taas. But the point of view there, walang written letter. And even the regional director nag-text sa akin, sabi niya, sir, ayaw kong maipit. So sabi ko, I cannot stop the payout not unless you'll give me a written letter. Wala pong galing black and white from the SWD. That's my basically point of view. And until now, I met the regional director last Friday. Sinabi ko, ano nangyari? Sabi niya wala talaga Sabi ko, please come here, nandito sa payout. Pumunta kayo dito. Wala naman pumunta. So pumunta yung staff niya, pero hindi pumunta si RD. But pumunta doon, sinabi na sa amin, stop yung payout. Ganun lang. But then after that, Madam Chair, sabi ko, I have to go and clarify with the regional director, ano ba talaga? At least he has to explain it to the people of Zamboanga City. Hindi pwede na lang na stop yung payout, walang dahilan. But basically, let us not duck things into, nung nag-file lang ako, kinansel lahat ng pondo ko. Sabi ko, wag naman sana. Ayun, yung nag-file siya ng COC. COC po yung tinutukoy niya. Kinansel lahat ng pondo. Ang hinahinala natin o kinatatakot natin si Lucy Torres at si Richard Gomez, pumapalag na rin. Baka i-cancel din yung mga pondo nila. So ganyan ang gagawin pag hindi ka nila kaalyado. Ganun kasi itong pera na to binibigay sa mga Pilipino, hindi to pera ng mga magulang nila, pera to ng taong bayan. This is taxpayers money. So I really stand for it. And that's my thing. Hindi pa pwede iwanan natin yung taong bayan ng ganun. Because that is the program of our beloved President Bongbong Marcos and our Speaker of the House, Martin Romualdez, na dapat lahat ng naiiwan matutulungan dito sa bagong Pilipinas. Pero sa ganitong nangyari, hindi po tayo masaya, Secretary. And that's not true na sinabi nyo kanina na you informed me earlier na hindi ready yung payouts. Nandito na, sir, already na we posted on Facebook. That is already 3 weeks ago. We posted it. Ready na. More than 12,000 payouts, pinakansel lahat. Bakit po? More than 12,000 payouts. 12,000 beneficiaries. Kung sino man yung mga beneficiaries na nandyan po sa Zamboanga yata yan. No, dito kay Congressman Olasco. Kung hindi ako nagkakamali, congressman siya, no? O tama nyo na lang ako kung mali ako. So yung mga 12,000 beneficiaries, kinancel na po yung payout. Imbis na matutulungan kayo, pera nyo naman yan. Hindi naman pera ng DSWD yan. Hindi rin pera ng mga nasa itaas yan. Mga satanas dun sa taas. Wag nyo pong iboboto yung mga kandidato na senador ni Bongbong Marcos. Kung hindi po kayo malalagyan ng, mabibigyan ng payout. O kahit mabigyan kayo. Kasi pinaasa lang kayo ng pinaasa, pinaghintay pa kayo. Hindi dapat kayo pinaghihintay ng ganyan. At ikinancel pa. So, madala na po tayo. Wag na wag din po kayong tatanggap ng mga, kung bibilhin yung boto nyo, bibilhin ng 500, 1,000. Tapos patuloy pa rin tayo maghihirap. Sigurado po yan. Kaya wag nyong iboboto yung mga senador ni Bongbong Marcos. Pinaganon ako, porket wala akong tatay congressman o senator. I'm an OFW. Hindi po ako, I'm not, sabihin ko sa'yo, and hindi ako
veteranong politician. I'm just new here. As you know, we're former colleagues in Congress. I'm a ship captain, OFW ako. But my heart belongs to the people. I want to serve the people of Zamboanga. Sana, Secretary, my colleague, tulungan mo ako dito. Madam Chair, again, let me just state for the record, wala akong pondo ang congressman. Yung sinabing pondo ko, wala akong pondo ang congressman. These are department disbursed funds. As we speak right now, lahat ng opisina namin, anybody that walks into our office, pinoprocess ho yan. Now, that list, that referral list that's given to us, I'll get it from Congressman Olaso right now. We'll look into it again. Wala rin mang The gagawa regional dyan. director na kausap niya, who happens to be a career social worker. Nandiyan na ho siya. Tutuloy na natin yan. Mangangako na naman yan, titignan na naman, i-verify yung mga beneficiaries. Inutos na sa taas eh. No? Matik na yun. Wala ka nang mapapala, Congressman Olasco, o dati yata siyang congressman. Napakasaklap ng mga mahihirap ngayon. Tayo, mahihirap din po ako. Kumbaga, nakakaraos lang tayo sa araw-araw. Pero yung talagang salat na salat, ang saklap ng, ng mararanasan nyo dito sa gobyerno ni Marcos. Dito naman po sa sagot ni VP Sara. At babasahin ko lang din yung statement ni Rex Gatchalian o yung anong tawag nito? Statement ng DSWD. Tungkol po dito nga sa pinupolitika ang pera ng bayan. Hindi naman nila pera, talagang makakapalang pagmumukha ng mga ito eh. Saan na ba yun? Teka lang ito na. Ito. Ayan, may picture pa siya, no? Press release. No politics in helping the needy. DSW chief. Kagaguhan. Talagang dinideny, no? Ang kakapal naman ng pagmumukha nito. Ayan na, oh. Nagdudumilat ng katotohanan. Ang dami nang nagrereklamo. Ito yung pahayag ng DSWD. Secretary Rex Gatchalian. Itong si Rex Gatchalian po, kapatid yata ito ni Sherwin Gatchalian. Kaya puro palpak yung mga yung gobyerno ni Marcos kasi mga inupo niya, pinwesto niya sa departamento, puro politiko. Kaya palpak at kaya sobrang korap ng kanyang gobyerno at talagang pinupolitika yung pera ng bayan. Hindi man pera nila yan. Talagang makakapalang pagmumuka. Stood firm that their office extend assistance to anybody who asked for help. Anybody raw. As he denied allegation, they turned down referrals requests for aid from the office of the Vice President. Everyday naman kahit walang referral, pag pumunta ka sa tanggapan ng DSWD, tinutulungan ka. Hindi mo kailangan ng referral. Kung may referral, tutulungan rin. Yan daw ang sabi ni Secretary Gatchalian. Ito naman po ngayon ang sagot ng ating VP Sara. Babasahin natin. Medyo mahaba ito, no? Basahin na po natin. Statement on the comment of DSWD Secretary Rex Gatchalian, 15 October 2024. The claim by Secretary Rex Lon Gatchalian that the Department of Social Welfare and Development has accommodated all referrals from all the office of the Vice President is inaccurate and misleading. Talagang sinungaling, no? Inaccurate, hindi na accurate, at na nililigaw pa nila. Misleading, nagsisinungaling, hindi nagsasabi ng totoo, lahat na. The claim by Secretary, eto pa, mali. While such statements may paint a picture of seamless coordination between our two offices, the reality on the ground tells a different story. There had been several instances when OBP referrals were declined. An example of this was a request for assistance to an identified group of individuals
whose livelihood were affected due to the African swine flu virus. The request was denied. Puro denied, because the DSWD claimed that they cannot do mass payout, and yet they are able to do it in other areas together with other politician. Ito po yun, yung kay Tamba. Billion. Mapapamura ka dito sa mga ito. 1 week lang, inassess yung mga beneficiaries, anong tawag nito? Binerified. Nagagawa nila 1 week. Release agad kay Tamba yung pera. Nakakagigil, di ba? Sa iba, pahirapan. Hayop na yan. Ang tindi ng gobyerno nito. Sa iba, pahirapan. Pero kay Tamba, 1 week lang, tinrabaho, binerify yung mga beneficiaries, billion ang perang binibigay. Di ba? Mga satanas itong mga to. Hayop itong mga to. Moreover, there are clear evidence from various OBP satellite offices that some clients referred by the OBP have been left unattended by various regional offices of the DSWD. Isa lamang dito ay mayroong 7,056 pending. Kayo pong mga 7,000, wag na wag nyong iboboto. Yung mga congressman na mga buaya dyan, kilala nyo naman siguro sila. Yung mga bumabatikos at naninira sa mga Duterte. Yung mga, baka may mga governor dyan na kampe dyan sa administrasyon. At yung mga senador nga, wag na wag nyong iboboto, mga senador na ikinakampanya ni Marcos. Para sa Assistance for Individuals in Crisis Situations, AICS, at 2,597. Ito po, may numero. 7,056, 2,597, pending application, no? Para sa Sustainable Livelihood Program. And nai-repair ng OBP Panay and Negros Island Satellite Office sa DSWD Field Office 6 na hanggang ngayon ay wala pa rin na iaabot na assistance. So, itong kasinungalingan ni Rex Gatchalian ay talagang kakapalan na yan ng pagmumuka. Hindi lang si VP Sara nagre-reklamo, mayroon din mga benepisyaro si Bongo. At talagang buti si Bongo, senador siya, na ano niya, nawa one-on-one niya si Rex Gatchalian. Kaya lang nga, ginurgur yung audio, yung signal. Nung kay Bongo na, nung kila Amy Marcos ang linaw, kay Rex Gatchalian ang linaw. Pagdating kay Bongo, nawindang na yung signal. Panoorin niyo po dito sa YouTube. Handa na rin ang listahan ng identified beneficiaries ng OBP Cebu, Bohol, and Siquijor Satellite Office. Ngunit patuloy na bumabalik ang mga kliyente sa aming tanggapan dahil wala silang natanggap mula sa DSWD. Tapos sasabihin mo, no politics here, lahat tinutulungan. Sarap, murahin nyo nga ito, mag-comment kayo, murahin nyo ito si Rex Gatchalian. There is no clear explanation provided by the DSWD to the OBP referred clients from the satellite offices on the delay or inaction on the request. That to dismiss these unserved clients is to ignore the real challenges many Filipinos face in accessing social service. We call for DSWD immediate action. Nako, wag na po kayong umasa dyan sa DSWD. Basta inutos na sa taas, wala ka nang magagawa. Malamang dyan, Lisa Marcos, Tamba, yan naman gumagalaw dyan eh. Si Bongbong Marcos, party-party lang. pag medyo wala nang trabaho, singhot, tapos party-party, no?
Yung 12,000 beneficiaries, wag niyong iboboto yung mga senador ni Bongbong Marcos. Sino man ang mga beneficiaries ng OBP, wag na kayo dyan sa mga administrasyon na yan. Kahit anong gawin ni Rex Gatchalian, yung baho nila, aalingasaw at aalingasaw yan. Mabibisto yan. Mabibisto. Itong mga pagdadamot nila. Kaya nga, siniraan nila si VP Sara sa 125 million at kung ano-ano pang mga inquiry nila, hearing nila para siraan si VP Sara para makat ang budget. Yan ang purpose nila eh. Yan ang purpose talaga nila. Para yung credit ng mga kalaban, minimal lang. Mai-paralyze nila. No? Kasi baka raw tumakbo si VP Sara sa 2028. Alam naman natin, si Tamba, napakalaki ng ambisyon. Maging presidente, maging prime minister, lahat nga gagawin itong damohon na to eh. So, yan po ang ginagawa ng gobyerno natin. Ewan ko bakit may naniniwala pa rin sa mga kasinungalingan, sa mga kasamaan ng administrasyon na to. At yung mga, eto kagaya nito, mga sekretary sa mga departamento. Kaya siguro kinuha yan si Rex Gatchalian, diyan ipinwesto dahil senador yung kapatid. So pag ipinwesto yung kapatid ni Sherwin Gatchalian, si Sherwin papanig na rin sa administrasyon, ano? Kumbaga, magiging kaalyado. Ganon din po si Rapi Tulfo, ipinwesto si Erwin Tulfo, ano? Una sa DSWD siya, kaya lang hindi siya pumasa sa commission on appointment dahil ito pala ay dual citizen, US citizen pala itong si Erwin Tulfo. At yan ay bawal na kumandidato. Hindi nga lang nasisilip, dapat may magreklamo dito. Ang alam natin, bawal po pag pag US citizen ka. O kaya dual citizen ka, dapat hindi po pwede, dapat Pinoy ka, dapat Pilipino ka. Yan po ang nasa rules ng COMELEC. So, sana may magsampa dyan. At itong si Erwin Tulfo ay alam natin, may nabasa tayo, parang may kaso po ito at parang nahatulan na. So dito po papasok yung moral turpitude. Bawal din po 'yon. Hindi rin pwede sa batas 'yon na siya ay payagan na tumakbo dahil nagkaroon na siya ng kumbaga convicted na. Final na siguro 'yon. So doon papasok yung moral turpitude. So dito po sa mga nangyayaring ito sa VP Sara, sa OBP, first time po ito na nakat yung budget ng Vice President. Hindi lang nakat, no? Pinahirapan muna. Ilang hearing. Hayop na mga tao to. Hayop mga tao dito sa gobyerno. Sige po, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. See you po sa next episode.